Hindi ako matapang, pero hindi naman ako matatakotin na tao. Naniniwala naman ako sa mga paranormal. Pero para kasi sa akin, pag inisip mong natatakot ka, doon ay may lilitaw ng kung ano-anong posibleng mangyari. Kasi nga, kinukondisyon mo ang isip mo sa mga mangyayari. Kumbaga, parang naa-attract ka ng mga negative vibes. Yan ang hindi ko ina-apply sa sarili ko. Nang magtrabaho ako sa isang punerarya, way back 2000. Ako po si Debbie, isang solo parent. Nang magtrabaho ako doon ay hindi ko naman isinantabi yung thoughts ko na posibleng may mga espiritu doon na magparamdam at gagawa ng mga kakatuwang bagay. Siyempre, punerarya yon. Madaming mga bangkay. Dapat matapang ka, malakas ang loob, or else baka isang araw lang ang itagal mo doon. May mga kasama nga ako doon. Bago pa lang madami na agad na kwento. Kesa nagbubukas sara daw yung mga pinto na wala namang tao at hangin. Nagpapatay sindi daw ang ilaw at may tumatawag. May mga ganoong bagay na tinatawanan ko lang. Pero pasalamat din ako na hindi ko yon na-experience. Hanggang isang araw, may dinala doon na isang babaeng maganda. Nagpakamatay daw yon. Nagbigti dahil na-depressed nang iwanan nito ng boyfriend. Hating gabi nang matapos si Kuya Dayo sa pag-iimbalsa mo sa kanya. Pero kinailangan ko din siyang maayusan dahil gusto ng pamilya niya maihatid siya sa bahay nila ng umaga. Pagpasok ko pa lang ay umaalingasaw na agad ang amoy ng kandila at bulaklak. Kaya nagbiro pa ako na hindi pa nga siya na ibuburol ay nagpapaamoy na kako siya. Nagpatugtog ako gamit noon ang uso pang CD Walkman at sinimulan ko naman siyang ayusan habang pakanta-kanta pa ako. Mga dance song yung tinutugtog para hindi ako antukin. Nang maya-maya ay biglang nalipat yon sa lumang kanta. Naaalala ko pa ang kanta na yon ni Barry Manilow, Somewhere Down the Road. Nagtaka ako, paano nalipat doon? Hindi naman nagagalaw. O kung nagalaw man, wala naman siya sa playlist ko. Medyo big deal sa akin yon kasi imposible talaga yon. Pero ang sabi ko nga, dapat ay positive lang. So tuloy lang ako. Gusto ng music, di yun din, doon tayo. Sinabayan ko pa, kaso hindi na tumigil yung kanta. Kaya biniro ko yung bangkay. Ang sabi ko, bakit ba paborito mo yan? Ang lalim ng hugot. Pero bigla akong natigilan nang makita kong may tumutulong luha sa magkabilang mata niya na nakapikit. Napatitig ako sa mukha niya. Napansin kong biglang lumungkot yun. Sa sulok ng mata ko ay nakita ko ang paggalaw ng dibdib niya na tila ba humihinga ng malalim. Nabitawan ko ang hawak kong brush at napaatras ako. Nang may ilang sandaling pinag-isipan ko kung normal pa ba yun. Kasi sa pagkakaalam ko, posibleng may gumalaw sa bahagi ng katawan niya kung hindi pa siya naiimbalsa mo. Pero nagalaw na nga siya ni Kuya Dayo. Noon ako nakaramdam ng kakaiba at napaisip ako kung itutuloy ko pa bang pagme-makeup ko sa kanya. Pero nang marinig ko siyang humikbi at nauwi sa mahinang pag-iyak kasabay ng pag-alog ng mga balikat, ay doon ako napatakbo sa labas. Napaupo ako sa bangko sa tapat ng opisina. Nanginginig ang katawan ko sa nerbiyos. First time ko lang na naranasan yon at nahihiya ako sa sarili ko na pinagtatawanan ko yung kwento ng mga kasama ko. Pag ginusto pala nilang magparamdam, magagawa nila yon kahit hindi mo ini-entertain sa isip mo. Nang mahimasmasan ako ay naalala ko yung babae at nakaramdam ako ng awa. Mabigat sigurong dinadala niya kaya niya nagawang magpakamatay. At dahil nga sa ginawa niya ay posibleng hindi talaga siya matatahimik. Kaya dobling bigat ang pasanin ng kaluluwa niya. Nang malapit na ang umaga ay tinipon ko lahat ng lakas ng loob ko, pati na rin ang tapang ko at binalikan ko siya.
para ituloy ang pag-aayos. Hindi biro yung panlalaki ng ulo ko at pananayo ng balahibo ko habang inaayusan ko siya. Lalo at kusang tumutugtog na naman ang CD player ko sa kanta ni Barry Manilow na siguro ay paboritong theme song nila nung lalaki. Kinausap ko siya sa hiling na wag na siyang sasagot. Ang sabi ko ay humingi siya ng tawad sa Diyos sa ginawa niyang pagpapakamatay. Kalimutan niya na yung lalaki at sana'y matahimik na siya. Hindi naman siya sumagot, salamat sa Diyos. Pero napansin kong umaliwalas ang mukha niya. Paminsan-minsan ay bigla-bigla na lang tumutugtog yung kanta ni Barry Manilow kapag nasa morgue ako at hindi ko maiwasang kilabutan. Pero kalaunan, nasanay na rin ako. Bago pa lang ako sa ospital na pinagtatrabahuhan ko noon nang mangyaring isang makapanindig balahibo kong karanasan sa morgue. Ako nga po pala si Wela, isang janitress. Taong 2010 nang mag-apply ako sa agency at mapasok sa isang pampublikong ospital sa Manila. Unang saba ko pa lang sa pagiging janitress ay doon pa agad ako nalagay sa morgue. Pero hindi pwedeng magreklamo. Kailangan kong tiisin dahil mahirap maghanap ng trabaho. Hindi pa man nga ako nag-uumpisa, marami na akong nadidinig sa mga kasama ko tungkol sa mga kababalaghang nangyayari doon. Siyempre naman, meron talaga doon. Kahit nga sa mataong lugar ay meron. Doon pa kaya sa puro bangkay ang nakahilera. Sa tuwing papasok nga ako doon, wala pa man akong nakikita ay nagtatayuan na agad ang mga balahibo ko. May kakaibang lamig at alam kong hindi sa aircon ang gagaling. At yung pakiramdam na parang ang daming nakatingin sa'yo. Samantalang puro nakahiga at nakapikit naman yung mga kasama mo. Tapos sa buong panahon ng paglilinis mo doon, pakiramdam mo nakatayo lahat ng buhok mo sa ulo. Ganyan ang dinaranas araw-araw sa morgue ng mga katulad kong duwag at mahina ang loob. Nung araw na yon, kung bakit ba naman nagkasakit pa yung sa afternoon shift at dahil kulang nga sa tao, kaya kinailangan kong mag-straight ng duty. First time ko yun, kaya abot-abot ang kaba ko. Kung sa umaga nakakatakot na, di lalo na sa gabi. Hindi pa man parang gusto ko nang umatras. Kaso ayun na nga, no choice ako. Kailangan ko talagang maglinis doon. Sasamantalahin ko na wala ng mga bangkay doon dahil halos magkakasunod lang na kinuha ng kani-kanilang mga pamilya yung 3 bangkay na natitira. Kahit paano, nabawasan pansamantala yung katatakutan ko. Pero talagang duwag ako. Kaya kahit hindi pwede, ay naghanap ako ng maipangkakalang sa pinto ng morgue para manatili itong bukas habang naglilinis ako. Malayo yun sa iba pang mga department ng ospital. Nasa dulong bahagi ng building yon. At syempre, walang katao-tao doon. Lalo na kapag ganoong oras. Nung nagsisimula na akong magwalis, ay nagulat ako nang makita kong natanggal yung batong ikinalang ko sa pinto. Malakas at pabigla itong sumara. Agad akong pinanlamigan ng katawan. Lalo akong natakot, kaya nagmamadali akong nag-umpisang magwalis. Bara-bara na yung pagwawalis ko. Masabi lang na naglilinis. Nang magmamap na ako noon, ay payuko kong inabot yung map sa ilalim ng stretcher. Nagtaka ako nang madaming mantsa ng tuyong dugo doon sa ilalim ng stretcher na yon. Nagdoble effort ako para makuskus na mabuti. Mahirap na kasing masita. Kaya kahit may tangka yung map ay yumuko ako ng gusto para mapuwersahan ang lampaso sa sahig. Kasalukuyan akong nakayuko noon nang may marahang dumantay sa likod ko. Akala ko noon ay tumama yung likod ko sa stretcher. Nilingon ko ang gawing likuran ko at ganoon na lamang ang gulat ko.
nang makita kong may nakapatong na paa sa taas ng balikat ko. Ginapangan ako ng kilabot nang makita kong may toe tag na nakalagay sa isang daliri ng paa. Nagtatarantang bigla kong napaunat ng tayo, pero mas nakapanghihilakbot nang mabulwagan ko nang tumayo ako. Isang bangkay ng lalaki, nakaupo sa stretcher at nasa harap ko. Hindi ko alam kung saan galing ang bangkay na yon. Kitang-kita ko na inilabas at kinuha ng punerarya yung 3 bangkay na naroroon. Kaya paano nagkaroon ng bangkay doon na hindi mo na ini-endorse sa naka-duty staff doon? Sa sobrang takot ko at dahil na rin sa pagkabigla ay hindi ko alam kung sisigaw, tatalon o kaya naman tatakbo ko. Pero ni isa doon, wala akong nagawa dahil daig ko pang napako sa kinatatayuan ko nang magmulat ng matang bangkay na nasa harap ko. Doon ko nagawang makagalaw at nagtititiling kumaripas ng takbo palabas. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot nang makarating ako sa area namin. Iyak ako ng iyak sa mga kasama ko. Kinabukasan, nag-file ako ng resignation dahil baka magtagal pa ako doon ay makita ko na lang ang sarili ko na isa nang nakalatag na bangkay doon. Ako po si Stella mga kapasta, 28 years old na, taga Pasig. Nangyari po itong ibabahagi ko sa inyong karanasan noong nasa 20 years old pa lang ako. Namatay po ang lolo ko noon at ako yung nagbantay sa kanya sa ospital hanggang sa huli. May ilang buwan na ding namamalagi si lolo noon sa isang pampublikong ospital dahil sa sakit niyang colon cancer. Sa tagal namin doon ay nakilala ko na halos lahat ng mga staff, nurse at mga doktor. At syempre, ang mga pasyente at ang bantay. Nung time na namatay si lolo, 3 silang pasyente sa iisang ward. Si Mang Carling, si Mang Fermin at pare-pareho ang sakit. Nauna lang sila doon kay lolo pero naunang bumigay si lolo. Palibas ay may pagkamaedad na ito. Hapon ng araw na yon nang bumigay ang katawan ni lolo. Matapos ko siyang maihatid sa morgue, ay bumalik ako sa ward para iligpit ang mga gamit namin doon. Malungkot kaming nagpaalam kay Mang Fermin at sa mga bantay, pati na rin kay Mang Carling. Nagpaalam na din ako kay Mang Carling kahit na alam kong hindi naman ito sasagot. Sinabihan ko siyang magpagaling pero nagulat ako nang sumagot siya at nagpasalamat at nakiramay na rin. Matapos yun ay bumalik ako sa morgue para bantayan si lolo at doon hihintayin si mama na siyang mag-aasikaso ng mga papeles para sa paglabas ni lolo. Palibas ay pampublikong ospital kaya napakatagal ng proseso. Hindi na ako mapakali. Inabot na kasi ng gabi ay wala pang katao-tao doon. Yung isiping nasa tapat ako ng morgue na puro bangkay ang nasa loob ang nagbibigay sa akin ng kilabot. Kahit nga na isa sa kanila ang lolo ko. Sa pagkainip at nararamdamang takot, tumayo ako at naglakad-lakad hanggang sa maisipan kong bumili muna ng kape sa window machine. Habang nakapila ay natanaw ko yung nurse na attendant ng department namin. Tulak ang isang stretcher na may nakahigang natatabunan ng kumot at ipinasok sa morgue. Napaisip ako kung saang ward kaya galing yun. Nang makabili ako ng kape ay bumalik na ako sa upuan at muling naghintay. Pero naubos ko na ang kape ay wala pa rin si mama. Hindi naman tumalab ang kape kaya napapipikit-pikit ako sa antok. Hanggang sa tuluyan na nga akong napapikit. Pero gising ang diwa ko. Maya-maya ay nadinig ko yung paglagitik nang may kalumaan ang pinto ng morgue. Bumubukas yun ng dahan-dahan. Kaya naman nagdilat ako.
at nagulat ako nang makita ko si Mang Carling na nakatayo doon. Naka-hospital gown at paika-ikang humahakbang palabas. Napaunat ako ng ulo ko at agad ko siyang tinanong kung bakit siya nandoon. Pero hindi niya ako sinagot. Blanko ang ekspresyon ng mukha niya at diretso ang tingin na para bang hindi ako nakita. Sa isip ko, moody talagang matandang yun. Nung bago ako bumaba ay nag-condolence pa siya sa akin. Tapos noon naman ay parang hindi ako kilala. Gusto ko sana siyang alalayan sa paglalakad. Pero baka asikan lang ako, kaya naman hinayaan ko na siya. Pero ang ipinagtataka ko, kung bakit siya naroroon. Sinilip niya kaya si Lolo? Nasan kaya ang bantay niya? At hinayaan siyang makababa ng mag-isa, gayong hirap na siyang maglakad. Nakakailang hakbang pa lang si Mang Carling nang muli ko siyang tingnan at nanlaki ang mga mata ko nang mapa-second look ako sa kanya. Nakita ko kasing may nakakabit na kapirasong papel sa daliri ng paa niya. Totag yata ang tawag doon. Na nakita ko ring nakasabit sa daliri ng paa ni Lolo at ng iba pang mga bangkay sa loob ng morgue. Napatayo ako at agad na pinanlakihan ng ulo. Kinilabutan ako sa naiisip ko. Habang sinusundan ko ng tingin ang papalayong si Mang Carling, ay walang tigil ang pangangatog ng katawang ko hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Nagulat na lang ako nang biglang sumulpot si Jordan na pamangkin at bantay ni Mang Carling. Gaya ko, namumugturi ng mga mata. Papalapit siya sa akin at malungkot. Sinabi niyang sumunod din daw agad ang tito niya kay Lolo. Pagkaalis ko daw ay bigla itong nag-cardiac arrest. Nakaramdam ako ng matinding ginaw sa sinabi niya. Kung ganon, siya pala talaga yung natanaw ko na nasa stretcher at ipinasok sa morgue nung isang nurse attendant. Sobra yung pagkasyak ko nang malamang isa na palang bangkay yung nakita kong lumabas sa morgueng yun. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Bebang. Nagtatrabaho po ako sa isang punerarya. All around ako doon. Minsan ay tagalinis sa binuburulan at mga nakadisplay na kabaong. Minsan naman ay mismong sa morgue. Tinatawag ako para mag-assist at maglinis. May 3 buwan pa lang ako noon sa pagkakatanda ko. Nang mangyaring eksenang yon na hindi ko talaga makakalimutan. Isang gabi, pagkatapos mailabas ang huling bangkay na nasa morgue para ihati dito sa pamilya niya, ay tinawag ako ng kasama ko para maglinis doon. Agad naman akong sumunod. Nang mag-uumpisa na akong maglinis, ay bigla akong natigilan nang marinig ko ang tunog ng pinto na parang dahan-dahang binubuksan. Nandoon kasi ako sa bahagi ng silid na hindi kita yung pinto. Kaya naman tumayo ako para silipin kung sino bang nagbubukas. Bahagya ngang nakabukas ang pinto pero wala naman akong nakitang tao. Maging nang lumabas ako para tingnan. Isinara ko uli yun at nang makapasok ako ay bigla akong nakaramdam ng lamig. Gayong malayo naman ang bentilador na gamit ko. At sobrang alinsangan ng gabing yon. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko pero hindi ako naging komportable dahil sa pakiramdam na parang may nagmamasid o may kasama ako doon. Dati ko nang nararamdaman ng ganon at naisip ko normal na siguro yon kahit saang morgue. Pero iba talagang pakiramdam ko nung mga oras na yon. Pilit ko yung binabaliwala. Kaya nagpakanta-kanta ako at walang ano-ano ay may naramdaman ako na tila hangin na dumaan sa likod ko. Pabigla kong nilingon yon at ganoon na lamang ang pagkasindak ko nang malingunan ko ang bulto ng isang lalaki. Siya pala ang dumaan sa likod ko.
Hindi ko agad nagawang mag-react dahil sa matinding pagkagulat. Lalo na nang makita kong nakapadlock ang pinto. Kaya imposible na doon siya manggagaling dahil ang isang pinto ay nasa harap ko naman. Nakaawang ang bibig ko na sinundan ko ng tingin ng lalaki na dumiretso sa bintana at hinawi ang kortina na tila ba may sinisilip. May ilang segundo akong natigalgal habang nanlalaki ang mga mata ko na nakatingin sa lalaking nakatalikod. Nang makabawi ako ng lakas ng loob, ay tinanong ko kung sino ito at papaano siya nakapasok doon. Walang tugon mula sa lalaki. Pigil hiningang hahakbang na sana ako papalapit dito. Nang bigla itong pumihit paharap, ay nahagit ko ang paghinga ko nang makita ko ang mukha niya. Maputlang maputla ang mukha nito at ang buong katawan nito ay mga pingas na ilang bahagi ng pisngi at braso na tila isang naaagnas na bangkay. At nakita ko may nakasuot na tag sa daliri ng paa nito. Tanda na isa nga siyang bangkay. Nagsimula akong panginigan ng katawan at pangalugan ng tuhod dahil sa sobrang takot. Nanigas na ang katawan ko sa pagkakatayo ko. Wala akong nagawa kung hindi sundan ng tingin ang bawat galaw ng bangkay na yon na tila hindi naman ako pansin. Hila ang paa na palakad-lakad lang siya sa loob ng morgue. Pabalik-balik sa pagsilip sa pinto at sa bintana. Kahit halos mawala na ako ng ulirat habang pinapanood siya, ay hindi nakakatakas sa mata ko ang napakalungkot na anyo ng bangkay na yon. Maya-maya, nakita kong humiga ito sa isang stretcher na naroroon. Ilang sandali lang, unti-unti itong naglaho sa paningin ko. Wala nang bangkay, ay naninigas pa rin ako sa pagkakatayo. Hindi ko mapaniwalaan na totoo ang nakita ko. Nanlaki ang ulo ko sa sobrang kilabot. Nang mahimasmasan ay patakbo kong lumabas na morgue. Nakasalubong ko noon ang kababalik pa lang na kasama ko at sinabi ko sa kanyang nangyari. Pero ang ipinagtataka ko ay hindi ko siya kinakitaan ng pagkagulat. Ang sabi niya, malamang ang bangkay na nakita ko ay yung bangkay na dinala doon. May ilang taon nang nakararaan. Inabot na lang daw ng pagkabulok ang bangkay ng lalaki. Wala talagang nag-claim na pamilya rito o kahit sumilip man lang na kaanak. Hanggang sa nagpa siya ng mga otoridad na ipalibing na lang siya. Ni wala man lang daw na pagkakakilanlan sa bangkay. At dahil daw siguro walang kumuha sa bangkay niya, kaya ginusto na lang nitong manatili ang kaluluwa niya sa morgue na yon, na ginawa niya ng bahay. Hanggang sa nakasanayan na lang daw nila ang panliligalig nito. Pero ako, kahit kailan ay hindi masasanay. Okay lang kung paramdam lang. Pero yung magpakita talaga ay hindi ko na gustong maulit pa. Kaya naman nag-resign na lang ako sa trabaho ko. Ako po si Sol, mga kapasta. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang isang kahindik-hindik na pangyayari na nasaksihan ko noong bata pa ako. Nagmamay-ari ang lolo at lola ko ng isang punerarya sa Nueva Ecija. Katulong nila sa pamamahala ang papa ko. Likas na malakas ang loob ko at matalas ang kuryosidad ko sa lahat ng bagay. Dahil doon, natuklasan ko ang lihim na imbalsamador sa punerarya nila lola. Isang gabi yun, umalis si na mama dahil may inaasikaso sila ni papa. Patalilis akong pumunta ng punerarya. Nakarugtong lang din ng bahay namin. Gusto ko kasing makita kung paano iniimbalsa mo ang mga bangkay. Gusto kong malaman kung totoo ang sinasabi ng mga kaklase ko na binubuksan daw ang tiyan ng mga ito at kinukuha ang lamang loob. Itinatanggi yun nila papa at sinabing hindi ganoon yun.
pero gusto kong makita ng mga mata ko. Kaya kahit ipinagbabawal nilang pumunta ako sa morgue, ay pumuslit pa din ako doon. Nakita ko kasing may dinalang patay doon bago pa umalis si na mama. Kaya naisip kong abangan kung paano ang pag-iimbalsan mo doon ni Mang Eddie. Kaya nung nakakuha ako ng tiyempo, ay patingkayad akong nagtungo sa morgue. Tinangka kong buksan ang pinto noon nang bigla na lang sumulpot si Mang Eddie sa likuran ko. Sa gulat ay napatili ako. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso habang nanlilisik ang mga mata. Pinaalis niya ako dahil bawal daw ako doon. Kinaladkad niya ako palayo at sinabihang wag nang babalik. Kung hindi ay ikukulong niya daw ako doon. Pairap ang tingin ko kay Mang Eddie at bubulong-bulong na lumayo. Pero nang makapasok siya ay patalilis akong nagpunta sa likod ng morgue. May bintana akong pwedeng silipan doon, kaya doon ako maingat na pumesto. Siniguro kong makikita ko ng maayos ang ginagawa niya nang hindi niya namamalayan. Maya-maya nga ay nakita kong nag-umpisa na siya. Naalala ko ang sabi ni Papa, walang ginagamit na itak sa pang-iimbalsa mo ng patay. Pero may hawak si Mang Eddie. Kumisla pa nga ang talim nito nang itaas niya. Namilog ang mga mata ko nang magsimula niyang hiwain ang tiyan ng patay ng lalaking nakahiga sa lamesa. Naghahalo yung pagka-excite ko sa nagaganap. At takot na din dahil parang may kakaiba akong napapansin kay Mang Eddie. Gaya ko ay namimilog din ang mga mata niya at nakangisi. Habang tila siyang-siya siya sa ginagawa niya. Pero mas dumoble ang panlalaki ng mata ko nang makita kong sahurin niya ng bibig niya ang pumalandit na dugo mula sa liig ng bangkay na tinusok niya. Nandiri ako. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa yun. Nagsimulang manginig ang katawan ko sa takot nang makita kong tila iba ang anyo ni Mang Eddie. Tingin ko ay naging mabalasik ang mukha niya at pumula ang nalilisik niyang mga mata. Aalis na sana ako, pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. At ang sumunod na ginawa ni Mang Eddie ay sobrang nakapagpagimbal sa akin. Tuluyan niyang winakwak ang tiyan ng bangkay at mula doon may hinugot siyang lamang loob at kitang-kita ko nang isubo niya ang mga yon. Hindi ko mapigilang maduwal sa nakita ko. Pero agad kong pinunasan ang bibig ko sabay takip dito. Dahil napansin kong tila nakikiramdam si Mang Eddie sa paligid. At nahigit ko ang paghinga ko nang mapagawi ang tingin niya sa kinaroroonan ko. Nakahinga ako ng maluwag nang ialis niya ang tingin doon at tinuloy ang ginagawang pagkain sa lamang loob. Takot na takot at nanginginig ang buo kong katawan dahil sa nasaksihan kong yun. Nagtatatakbo ko papasok sa bahay nila Lolo. Sargo ang luha at ang sipon ko pero hindi ko naman magawang magsalita kahit anong pilit nila Lolo at Lola. Hindi ko din kasi alam kung papaano ko sasabihin sa kanilang nakita ko. Hindi ko alam kung anong klaseng tao o tao nga ba siya o isang aswang. Dahil bakit siya kumakain ng lamang loob ng bangkay. Pero makalipas lang ang ilang buwan ay nalaman din nila Papa ang lihim ni Mang Eddie nang may magreklamong kaanak ng namatay. Nang matuklasan nilang nawawala ang mga lamang loob nito. Kaso nakatakas na si Mang Eddie nang dadamputin na sana siya ng mga pulis. At mula noon at hanggang ngayon ay wala na kaming naging balita sa kanya.